Hello everyone, ako si Winder Izer Ramirez at ako ay narito para ituro sa inyo ang Law of Conservation of Mass in a Chemical Reaction. Sa lesson na ito, sinasabi ng Law of Conservation of Mass na ang mass daw ay nananatiling parehas kahit lumipas man ang panahon. Narito ang iba't ibang uri ng chemical reaction. Meron tayo is acid-base, precipitation, synthesis, oxidation, reduction, displacement, at decomposition. Substances which chemically react are called reactants, and the newly formed substances are called products. Sinasabi rito na ang substances daw na nag-chemically react ay tinatawag na reactants, at ang mga newly formed o ang bagong gawang substances ay tinatawag namang products. To the modern chemist, this means that during chemical reaction where no reactants or products can enter or escape the reaction. Like in a closed jar, the mass of the products of the reaction must equal the mass of the reactions. Ibig sabihin nito, para sa modern chemist, habang may chemical reaction daw, walang reactants o products ang dadagdag o maaalis sa reaction. Ang mass ng products ng reaction ay nararapat na pantay. Ito si Antoine Lavoisier, isang French chemist, kilala bilang father of modern chemistry. Pinalitan niya ang chemistry na qualitative bilang quantitative science. Napatunayan niya na ang mass ng products sa chemical reaction ay equal o pantay sa mass ng reactants. Wala ng atoms sa katapusan ng chemical reactions kesa sa simula. Dito ay magpapakita ako ng isang example ng Law of Conservation of Mass. Dito ay magko-combine ang methane at oxygen upang makabuo ng carbon dioxide at water. Sa kasong ito, ang kabuoang mass ng reactants ay katumbas ng kabuoang mass ng products. At ang bilang ng atom ng hydrogen at oxygen sa reactant side at products side are equal. Yun lamang, ito ang mga conclusion ng aking mga tinuro ngayon. Thank you for watching. Hope you like it. Wow!